Ay nako, hanggang ba ng mga habang nakakulong ay nambubudol pa din? Ha? Ay may maniniwala ho dito sa mga plataforma ni Kibuloy. Yung kanyang itong abogado na ito, boboto yan kay Kibuloy. Yung mga tagasunod niya, ba't kami ho na matitino? Never ho. Ha? Kaya't ito pa ang mga plataforma ni Kibuloy. Ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOGC? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi, mga mahal kong taga-subaybay. Latest update tungkol dito kay Kibuloy na nakakulong. Tumakbo papuntang Senado kahit nakakulong itong si Kibuloy. Nako, ang kanyang abogado ay kumpirmado nag-file ng COC para tumakbo bilang senador itong si Kibuloy ngayong 2025 midterm election. Nako po, ay bago tayo magpatuloy, mga mahal kong taga-subaybay, ay gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Kaunting survey lang. Sino ang buboto dito kaya Kibuloy? Kung iboboto nyo, i-type nyo ho diyan. At pwede ho kayong magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Kung iboboto nyo or hindi iboboto, pwede ho kayong magbigay ng anumang reaksyon, komento diyan sa comment section. Nako ho, pasensya na ho kung ako'y medyo napapa-smile. Talagang ano na ang nangyayari sa ating Republika ng Pilipinas. Mayroon pong isang Kibuloy na nandiyan sa loob ng kulungan, natatakbo sa pagka-senador. Ibabagi ko po sa inyo itong ika nga po plataforma. Matindi ho. Ibabagi ko sa inyo ang plataforma ni Kibuloy kapag siya ay tinama bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Matindi ho ang kanyang plataforma. Matinding kalukuhan. Ay bago tayo magpatuloy, si Alice Goho ay kinansin na, hindi na natuluyan, hindi na tatakbo bilang mayor ng Banban Tarlac itong si Alice Go. Ito ang natuloy, si Kibuloy. Naku ho, ito ibabagi ko po sa inyo. Yung abogado niyo ay nagsalita, nagbigay ng anumang mga pangako ni Kibuloy ho. Kung sakaling tatamain si Kibuloy, ito ho, inaanyayahan ko kayo na pakinggan, unawain itong mga pangako ni Kibuloy sa taong bayan. Nako ho. Alam nyo na, katawa-tawa ito. Nako, pakinggan nyo po. Ng aming bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered. Magpapabudol po ba kayo sa ganitong mga sinasabi? Yan o yung kanyang abogado. In-interview ho, pakapag-file ng kanyang COC na yan nga, nilalahad ng mga plataforma kuno. Ni Kibuloy, ito, pakinggan po natin. Lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority ko niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ng government. Ang priority daw ni Kibuloy ay religious freedom. Yan ang nangyari sa kanya. Dahil meron silang freedom. Freedom na di umano, maraming membro. Ayon sa lumabas sa investigasyon na nagreklamo sa kanya. Kaya yun ang kinalabasan ng freedom of religion. Nako ho.
Ito hanggang nasa kulungan, nambubudol pa din. Akala siguro may maniniwala. Mayroong mabubuto ho dito, yung kanyang mga tagasunod, yung mga bata ni Digong. Ay bubuto ho sa kanila, pero ang taong matino ho. Lalong-lalo na itong aking mga mahal na taga-subaybay. Hindi ko naman pinapangunahan. Yan ay napakatitino ho ang pag-iisip. Kaya hindi po kailangan, hindi niya ito ibubuto ho. Ang bubuto lang ho dito yung wala sa katinuan. Natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine. Kailangan daw protektahan ni Kibuloy ang mga mahihirap, yung mga poor. Gas-gas na yung kalukuhang kagaguhan na kailangan protektahan ng mahihirap. Lahat ng kandidato halos sinasabi yan. Yung mga ganyang style. Diyos mio. Ito pa. Fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Senador daw sa mga gawa. Senador sa mga mahihirap. Senador na madaling malapitan. Mahirap ang malapitan to eh. Mahirap ang makita eh. Lukuhong. Malapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Ay nako, hanggang ba na mga habang nakakulungay ng bubudol pa din? May maniniwala ho dito sa mga plataforma ni Kibuloy. Yung kanyang itong abogado na ito, bubuto yan kay Kibuloy. Yung mga tagasunod niya, ba't kami ho na matitino? Never ho. Kaya't ito pa, ang mga plataforma ni Kibuloy. Ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC? Yung kingdom, yung sa Tamayo, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport. Talagang bumabagyo, umahangin. Natatawa ko doon kung ano ang ginawa ni Kibuloy sa buong mundo sa KOJC. Ay pinagmamalaki nitong abogado niya. Ano ba ang ginawa? Kaya nga nakakulong. Marami pong illegal na ginawa katulad ng human trafficking, human qualified trafficking. Mayroon pang reklamong panggagahasa. Madami ho ang reklamo sa kanya. Matasabi ho nitong abogado na ito ay makikita daw naman kung anong ginawa na ipagpapatuloy. Kaya dapat maging senador. Nako, nangangarap ito ng gising. Nangangarap po ito ng gising. Nakatulala sa hangin. Lalong-lalo na diyan sa kulungan. Nangangarap ng gising yan nakatulala habang nakikita ang riyas na bakal. Nakatulala sa hangin. Nangangarap ng gising. Ito pa. Thank you and good afternoon. Salamat po. Just your answer. Ayan po, yung abogado ni Kibuloy, kumpirmado po, mga mahal kong taga-subaybay na nagpailo ng pagka-senador. Itong si Kibuloy, kumpirmado. At yun na nga ho, hindi ko naman kayo pinapangunahan. In-reaction po kung iboboto nyo ito o in-reaction dito ho sa mga plataforma na inilatag ng kanyang abogado tungkol dito sa pagtakbo ni Kibuloy bilang isang senador. Nako ho, pag ganyan ang magsisilbi sa Republika ng Pilipinas, ay wala ho. Walang mangyayari sa Pilipinas pag ganyan mga taktika, strategy. Hindi naman po tayo, hindi po tayo naninira ng ikangay kapwa.
mayroon po tayong batayan na ito ay hindi po karapat-dapat na magsilbi. Yung kanyang pag-uugali, wala, hindi ko qualified eh. Ha? Kita nyo, paharapin lang dyan sa sinitiring. At para sagutin ng anumang katanungan, ay ayaw pong imarap dahil mataas ang tingin sa kanyang pagkatao, yung taaso ng lipad. That's why pag bumagsak ho ay sa kataasan ng lipad nitong Kibuloy na ito ay bumagsak diyan sa kulungan. Yan ang napala niya. But anyway, hindi na po dapat natin na bigyan ng anuman to. Ika nga ipaliwanag kung anong mayroon pang ugali itong si Kibuloy dahil kahit hindi po ito daanin na ipaliwanag ay hindi naman po talaga ito ibubuto ng tao. Baka mataas na ho yung ilang libo nitong ika nga iboto. Ha? Ay, totoo. Ba't ang bubuto lang ho dito yung abogado niya? Yung mga tagasunod, yung mga vlogger na tagasunod, iboto nyo ho yan para magkaroon ng boto. Kahit anong gawin nyo pa, umiyak, magpagulong-gulong diyan sa silda. Itong si Kibuloy, hindi makakakuha ng boto, hindi naman gusto ng tao, gusto ng kanilang tagasunod. But normal na tao na namumuhay ng normal sa Republika ng Pilipinas na matino ang pag-iisip, hindi po ibubuto yan. Yan ang isaksak nyo sa kukutin nyo, kampo ni Kibuloy. Okay, alright, pagpalain po tayo lahat at kumpirmado din ho. Ngayon po ay last filing ng mga lahat ng tatakbo sa anumang posisyon. Ngayon darating na midterm election 2025. Ang isa rin pong inaabangan ang pag-file ng bilang mayor nito si Alice Go, subalit hindi na ho natuloy. Sa pamamagitan ng inyong public opinion, komento, ay naharang po natin, isa rin pong naging daan para uminit ang usapin at nang maharangin ito nga pag-file ng pagtakbo bilang mayor na hindi naman karapat-dapat, ito si Alice Go. Maraming salamat po, pagpalain po tayo lahat at inaanyayahan ko po kayo any reaction dito po sa ating tinalakay. Kung ibuboto nyo si Kibuloy, taas ang kamay. Yung ibuboto kay Kibuloy, kaliwang kamay ang itaas nyo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.